Pag-uusapan pa natin ang ibang detalye ng pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso kasama si mobile journalist Julie Baiza. Julie, dinerecho si Mary Jane sa Correctional Institution for Women dito sa Mandaluyong. Gaano katagal ba yung parusang kulong sa kanya dahil sa drug trafficking sa Indonesia? Yes, Paps, yan nga yung pag-aaralan pa ngayon ng Department of Justice kasi meron tayong Good Conduct Time Allowance Law o yung GCTA. So, ibig sabihin, kung hindi man mabibigyan ng executive clemency si Veloso, pwede pa rin umiksi yung sentensya niya. Depende sa magiging computation dito sa GCTA law. Oo. Ano ang magiging sitwasyon ni Mary Jane sa kulungan? Meron ba siyang makakasama sa selda? Hindi idinetalye ng Bureau of Corrections kung ano yung specific na magiging setup ni Mary Jane dyan sa correctional. Pero ang nilinaw nila, hindi niya makakasama or hindi magtatagpo yung landas nila nung kanyang illegal recruiter na nakakulong din doon. Kasi yan yung hiniling ng pamilya ni Mary Jane, Paps, na sana hindi nga daw sila magkasama, hindi sila magkita. Kasi of course, magiging emosyonal at matagal na panahon na itong kasong ito. Oo, Julie, ang sinasabi ni Mary Jane, wala siyang kasalanan. Positibo ba ang kanyang kampo na mabibigyan siya ni Pangulong Marcos ng clemency? Mismong kay Mary Jane na nga nanggaling nasabi niya inosente siya and humihiling at personal siyang nananawagan sa Pangulo. Yung kanyang legal counsel, si Attorney Edre Olalia, sinabi din nila na sana makuha daw ni Mary Jane yung executive clemency na deserve niya. So sana daw pag-aralan ng Pangulo itong pagbibigay nga sa kanya ng pardon. Oo, Julie, kung pagbibigyan nga na makalaya itong si Mary Jane, ano ang posibleng implikasyon nito sa ibang inmates? Paps, pinapaalala ng Department of Justice na hindi lang naman si Mary Jane yung humihiling sa ngayon ng executive clemency. Marami tayong may mga nakapila. Of course, may mga persons deprived of liberty o PDL na matatanda, may sakit, mga mahihina na rin na nakapila din for clemency. So, aside from her na hindi nga daw porket siya yung nasa limelight, siya lang yung tututukan. Aside from her case, sisilipin din yung kaso nung iba pang mga nakapila for clemency. Pag-aaralan din. Pag-aaralan din ng DOJ yan at magkakasabay. Correct, oo. Julie, may abiso ba ang Malacanang kung may nakatakdaring paghaharap o pag-uusap sina PBBM at itong si Mary Jane? Kagabi nga natanong si Executive Secretary Lucas Bersabinano kung mag-i-schedule ba. Ang sabi niya, isa yan sa mga posibilidad. Kagabi kasi medyo ang tono talaga ng palasyo. Hintayin muna nating makauwi. So ngayon naman sa nilabas na pahayag ng Pangulo, wala naman siyang nabanggit tungkol sa pagkikita or sa clemency kasi ang tinutukan niya ay yung pagpapasalamat nga sa Indonesian government. And of course, yung pagtitiyak nga ng safety ni Mary Jane dito sa Pilipinas na ipinanawagan ng pamilya niya bago pa siya umuwi dito. Julie, kailan ulit pwedeng mabisita ng kanyang pamilya itong si Mary Jane? Paps, kasi 60 days mananatili dito sa Mandaluyong si Mary Jane Veloso. Yung 5 days dyan, standard na 5-day quarantine para sa mga bagong pasok na inmates. So magkakaroon ng mga physical and medical examination. So hindi siya pwedeng makita ng pamilya niya throughout that 5 days. Pero by December 24, taon sa Pasko, Noche Buena, pwede na siyang madalaw. Okay. Julie, sa ibang usapin dahil postpone itong paglagda ni PBBM ng 2025 budget sa Biyernes, may binigay na bang petsa ang Malacanang kung kailan ito i-resume o gagawin? Paps, walang sinabing specific time ang palasyo kung kailan pipirmahan yung national budget. Pero ang sinabi nila, dumadaan daw talaga ngayon sa matinding assessment na pinangungunahan mismo ng Pangulo yung ating budget para daw matiyak nga na walang mga magiging palpak o magiging problema dyan. Pero ang malinaw, Paps J, meron daw ilang mga items and provisions na ibibito si PBBM para daw sa interes ng publiko and in accordance with the law. Yun ang sabi ng palasyo kagabi. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.